Puntaan muna natin ang NAMFREL. Yes, Tingnan oo. natin ang kanilang Secretary General ng NAMFREL, si Ginoong Eric Alvia, nasa ating linya. Sir Eric, magandang umaga. Good morning umaga, po. Joel. Magandang umaga, Weng. Opo, kamusta po yung ano assessment ng NAMFREL doon sa Register Anywhere ng COMELEC? Okay, magandang hakbang ito, no, na ginawa ng COMELEC, pero long overdue na to, no, dahil ito yung bunga ng digitalization effort na ginagawa ng COMELEC, no, dahil alam naman natin na napakahirap umpisa, no, i-assess yung veracity ng voters list natin. Pangalawa, gusto mo nang bumoto, pinahihirapan ka ba bumoto. Tapos meron silang effort na i-automate, may mga biometrics capture at kung ano-ano pang digital efforts na ginagawa, hindi integrated dun sa ating pag-a-apply para magparehistro, para makaboto tayo. Okay. Pero ngayon, nakikita natin dahan-dahang namumunga na yung hakbang na ginagawa ng COMELEC internally at lumalakas na rin yung kapasidad ng IT department at yung information management department ng COMELEC para i-integrate yung database para mapadali yung serbisyo para sa ordinaryong mamamayan. Alam mo, kung ikaw ay regular na Weng, magpaparehistro at regular na botante lang, kumbaga wala namang nagtutulak sa para magparehistro, medyo tatamarin ka eh. Pag nakita Diba? mo yung haba ng pila, yung Yes. tagal na ilalagay mo doon sa registration area para lang makapagparehistro ka, mawawalan ka ng hanap buhay ng isang araw, di ba? Naman, oo. So, itong Register Anywhere, mapapadali ba nito, Sir Eric, Oo. yung pong pagpaparehistro? Oo, talagang malaking bagay ito dahil unang-una, nakita naman natin, ang liliit ng COMELEC office natin, no? Tapos, sasadyain mo talaga yung mga lugar na yon kung saan ka distrito nakatira, no? Dati-dati yan, hindi ka pwede magparehistro kung hindi ka doon sa COMELEC office district na kung saan ka nakatira. Ngayon, dahil sa programang ito, kahit saan ka sa parte ng Pilipinas, pwede ka magparehistro, no, kahit saang distrito, no. Pangalawa, mas mapapadali rin yung pagpaparehistro mo dahil nasa mall, no, medyo mas maaliwalas kaysa sa mga COMELEC office natin. Yung mga COMELEC office natin, ang liliit, no, makipot. Tapos dahil dito, limitado yung kapasidad, no, na tumanggap ng mga registrants, no. Minsan 100, may mga quota, di ba? Minsan 100, 150. Swerte ka na kung makadalawang-daang kang parehistro sa isang araw, no? Tapos pangatlo, yung integration nga ng database, no? Dahil pag na-capture na yung biometrics mo, mailalagay yan sa isang mas malinis at mas robust na computerized voters list natin na pwedeng linisin yan ng tinatawag nilang programa dun sa COMELEC na automated fingerprint identification system. Nalilinis nila yan kung sino yung mga may multiple registration, yung mga flying voters, no? At sa pamamagitan ng biometrics screening, no? So ito yung mga magagandang program, pero ang maganda pa dito, masisigurado natin na yung dagsa ng tao sa huling araw no. Alam mo naman natin yung Pilipino. Last diba? minute, last minute. Last minute. Matutugunan ng COMELEC, no? Dahil halos 200 malls yata ang kasapi dito. Sa susunod na mga araw, dadagdag pa yan kasi lahat ng mga mall operators nagpag-partner na sa COMELEC. Tapos, liban pa sa mga mall, may mga eskwelahan pa at may mga siguro ilang government offices na magkakaroon ng mga satellite registration, no? So, mas mapapadali, no, yung pagpaparehistro. Kung para meron sa po mga kayong nakikitang botante. disadvantage Meron ba? ng Register Anywhere ng COMELEC, meron ba, Sir Eric? Meron pa rin, no, dahil yung mga IP natin, no, yung mga katutubo natin, hindi naman pumupunta ng mga mall yan, no. Sasadyain mo talaga yan, no. O kaya ang kahirapan naman niya pag sasadyain mo,
sana COMELEC ang sumadya para magparehistro sa kanila. Pero kung mga lokal na politiko, ayan na, nakikita mo na yung problema, no? Pahakot natin kay Chairman. Ano tingin nyo, Sir Eric? Pahakot natin kay Chairman para... yun. Trabaho talaga ng COMELEC yan. So, okay lang kung COMELEC ang gumawa niyan. May pakain pa si Chairman pag may palunch. Oo, yung fear na baka ito ay maging prone para sa double registration. Flying voters, yung ganong punto, Sir Eric. Yun ang ang trabaho kasi ng COMELEC sa pagpaparehistro, tinatanggap muna yung application mo, no? Yes, opo. Pero hindi ibig sabihin pag tinanggap yung application mo, pasok ka na sa voters list. Dumadaan pa yan sa ERB hearing, yung Election Registration Board hearing. Every quarter yung ginagawa. So nililinis yan, no, ng AFIS nga, at kuminsan kung meron personal no nakakakilala sa iyo na hindi ka tiga doon sa lugar na yun o hindi ka qualified na maging botante, kunyari, foreigner yan, bakit yan nagparehistro? No? So pwedeng questionin niya doon sa ERB hearing. Okay. So nalilinis talaga. Paano yung hindi ho ba mas komplikado yung consolidation ng data? Kasi kung yung normal natin na sistema, Joel, ng pagpaparehistro, pagdating sa mga presinto, pag-eleksyon, ang dami pa rin pong hindi nalilinis na data. Naliligaw yung mga botante, naliligaw ang pangalan, may patay na pangalan doon sa voters list. Kung ngayon pa kaya na magkakalabo-labo po yung mga data? So yun yung susunod na hakbang na gagawin ng COMELEC, no, yung pamamaraan nila ng paglilinis ng data. Kasi tanggap sila ng tanggap, tapos nalilinis yung mga at least na biometrically captured. Pero hindi nila nalilinis yung mga lumang database. Kasi dapat nag-share ng information yung Philippine Statistics Agency, yung mga local civil registry, pati yung COMELEC. Pero kuminsan hindi nagagawa yun. Parang constantly nalilinis kung sino yung namamatay. No? Tapos mga iba naman, may mga paraan din na nadadaya yung automated fingerprint identification. Yung mga iba, humahakot ng mga kabataan, yung mga hindi pa 18 years old, no? Humahakot sila, mas lalo na sa ibang mga probinsya. At kung ano-anong makeup ang ginagawa, pinaparehistro. Nag-a-assume ng ibang identity. So, hindi pa rin foolproof ang automated fingerprint identification system. Pero at least, paraan na ito para malinis dahan-dahan. Maganda sana yung national ID system natin. Pero hindi pa gumagana masyado yung national ID system natin at hindi pa nasi-share ng PSA nga sa COMELEC. Pero may mga hakbang na rin na balak nilang i-share, no, sa COMELEC. Okay. Ito may kaugnayan pa rin sa eleksyon pero mukhang may hamon Sir Eric sa susunod na eleksyon kasi baka daw yung mga AI magamit po sa susunod na eleksyon. Yun ang worry po ng mga IT expert. Ano ba ang pananaw ng NAMFREL dyan at anong tingin yung dapat ipasok sa inyong pagbabantay para ho masawata natin itong posibilidad na gamitin ng AI sa panloloko sa mga voters? Oo, dahil yun nga, ang dami ng mga threats sa election tapos nadagdagan pa ng mga threats na bagong teknolohiya, no, katulad ng artificial intelligence, no. Yung AI hindi lang ibig sabihin ina-assume yung identity ng isang kandidato. Kung hindi, kuminsan nililid lang kasama dito yan sa programa ng misinformation at disinformation na ginagawa ng mga ilang partido o ng mga ilang kandidato para linlamin yung mga botante, para magbigay o kaya dayain yung sinasabi ng isang panig, no? So, may mga hakbang na ginagawa, may opisina yata na ginagawa ngayon yung COMELEC para sa pagbabantay, no, pagmo-monitor pa lang ng social media, no? Dahil karamihan naman dito inilalabas sa platform na to yung mga AI Pero wala pa tayong sapat na regulasyon o batas para tugunan yung threats na na galing sa artificial intelligence. Ang pinakamalaking bagay na pwede natin gawin talagang constant training and education paano ma-identify ito at makipag-partner sa mga social media companies, no, na ginagamit na platform ito kasi sila yung nakaka-detect kung totoo o hindi. Tapos kasama na rin dito yung mga programa ng fact-checking, kasama na rin dito yung pagmamatsyag ng mga kandidato na siguradong yung lahat ng lumalabas sa kanilang mga
campaigns galing sa kanila at hindi galing kung saan-saan at iniimbento. Kasi Actually, ngayon, pati boses Tama. Yes, Oo. oo, nagagawa. kinakaya na. Maganda oo. nga yung Pati fact-checking yung- na binabanggit po ninyo. Actually, yun ang trabaho natin, Weng, sa mainstream media. Totoo yan. Fact-checking. Yan ang Malaking challenge hakbang, sa totoo lang. ang media, yung traditional media pa rin, Yes. no? Dapat kaagapay yung traditional media sa paglaban dito. Nakakatuwa lang isipin ang pinag-uusapan na natin yan ay AI. Pero dati ng panahon ng Hello Garci, Sir Eric, mano-mano pa noon. Dayaan na Mano-mano mano-mano ba? pinag-uusapan natin. Ngayon, Oo. AI na pinoproblema natin. Oo. Kaya Iba ang dagdagan mo bilis lang ng ng linya yung panahon. mga numero nun eh. Di ba? Oo. Meron ka ng 1,000. Pag 100 boto mo, lagyan mo ng isa sa unahan, di O, 1,100 na yun nga. boto mo. Kaya nga. So, Oo. matindi, mga kapuso. Pero, anong punto de vista naman ninyo dun sa balak po ng COMELEC na ibalik po ang voters ID? Maganda yan kasi dapat naman talaga may budget yan kahit noon pa sa voters ID. Hindi naman tayo, ikaw. Di ba nakuha mo. duplication Nakuha mo ito? ba ang voters ID, no? Hindi pa ho eh. Kaya Pero nga, Sir Nakakuha budget. ka ba ever since? Never eh. Pero Sir Eric, hindi ba duplication ito dahil sinasabi, pinapangako na nga ng PSA by the end of the year daw baka mga lahati o sobra pa yung ma-deliver nilang national ID. Mahirap yang umasa sa sa promise ng ibang ahensya. Mas maganda na kusang loob na ginagawa na ng COMELEC na sige, gawin natin yung patuparin ulit natin yung programa ng voters ID pero kailangan yan sa mga sektor ng mga botante na mas nangangailangan katulad ng mga OFW natin. Kasi sa ibang bansa, malaking bagay yung may ID ka para Voters makaboto. Oo. In the absence of any national ID system, siguro yung passport and also your voter's ID will be a sufficient way to identify you. Malay mo So magandang naman. programa ito. Malay mo, mas maging mabilis ang COMELEC sa pag-i-issue ng voters ID kasi national Oo. ID ng PSA. Naman, Oo. di Oo. ba? Kasi Oo. mas maliit ang database ng COMELEC kesa sa yung PSA, no? Yung Philippine Statistics Agency. No? Sir Eric, panahon na ba para, di ba may plano, Joel, ang COMELEC na magrehistro tayo ng buo, linisin natin, parang back to zero ang registration, isasantabi mo yung kabuang list of voters ngayon, tapos magre-registra tayo ng bago, parang balik tayo sa Ako, okay ako pinakamalinis dyan. na paraan. Ako okay ako dyan. Oo. Mhm. Panahon na ba May- yun, Sir Eric? May mga planong gano'n pero gugugulo ito ng malaking panahon at resources. No? Hindi biro ang magparehistro, no? Ng 115 million Filipinos. No? Oo. Tapos sayang din yung investment na ginawa dun sa registration program. Ang nakikita naman ngayon ng COMELEC, dahan-dahan na alam na nila kung ano yung mga bagay na kailangan nilang i-retain sa kanilang database, no, yung mga recent na biometrics capture at yung mga lumang registration pa, no, na hindi na pwedeng siguro tanggapin dahil corrupted na o kaya hindi compatible yung kanilang teknolohiyang ginamit sa pagpaparehistro nung araw at ngayon. So may integration pa nga ng hopefully ng data ng national ID system. So para seamless yung data. Kesa yung totally i-junk ko yun, sayang naman yung ilang bilyon na ginastos natin dun sa at yung panahon. Kaya lang, So, hindi practical. ang isang listahan may room for error, yung credibility ng election will Oo. always be in question. Totoo yan. So, Oo. dapat talaga, kung pwede nga lang, Sir Eric, isang bagsakan, Kaya lang, one time, big time na Oo. re-registration. Oh, ring. kaya lang problema Oo. natin, every 3 years may election tayo. By Yun the nga, time yun matapos nga. may registration, panibagong election na naman. Yun nga, yun. So baka magkaabot-abot, no, Sir Eric? Oo, kaya nga, yun pa. Tapos, yung may programa naman din yung COMELEC na every time na 2 beses kang hindi nakapagboto. Tanggal ka na sa listahan. Tanggal ka na sa listahan. No? So, kailangan mo pa rin magparehistro. Alright. O sige. Sir Eric, salamat Sir, sa thank oras. you. Thank you. Maraming salamat din, Ingat Joel. po. Weng. Thank Thank you. you. Thank Okay, you. Sige thank daw, you. Eric Albia, Secretary General NAMFREL, mga kapuso, alas